Ate Consuelo. Ate Consuelo. Ate. Olga? Ate Consuelo. Hello. Bakit ang sakit-sakit? Bawal ang sakit-sakit. Olga, everything will be alright. Hindi kita pababayaan. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan, ha? Olga. Ang sakit-sakit. Bakit ka nagsumbong kay Tita Victoria? Bakit ikaw pa yung malakas na loob para ipatanggal si Esme dito sa trabaho? Eh kasi inaway niya ako. Tsaka nanggugulo siya dito. Sino ba may kasalanan? Di ba ikaw? Kaya gumawa ka ng parang para may balik si Esme dito sa trabaho. Wala na akong magagawa doon. Isa pa, si Doña Victoria mismo nagdesisyon at hindi na mababali yun. Talaga? Talaga? E paano kung sabihin ko sa'yo na kung hindi mo yung babalik si Esme sa trabaho, isusumbong kita kay Carlos Miguel. At sisiguraduhin ko sa'yo, siguraduhin ko na ikaw naman mawawalan ng trabaho. Ano? Gagawin mo ba? O hindi? Nandito na si Mang Juancho. Simon, iwan mo muna kami. Consuelo, bago mo ako sumbatang muli, gusto ko lang ipaalam sa'yo na alam din ni Olga ang sasabog ang yateng yon, kaya't hindi siya lalapit doon. Nagkakamali ka! Malala ngayon ang kalagayan ni Olga. Tito Juancho, nasa ospital siya. At ang akala ng lahat, siya si Cecilia! Anong ibig mong sabihin? Si Olga ang nasa ospital. Hindi si Cecilia. Pumunta ako doon. Pagdating ko, nagkamalay siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Sunog na sunog ang mukha niya. Pero kahit ganun, nabosesan pa rin niya ako. Siya si Olga! Siya ang kapatid ko. Tito Juancho, ikaw ang nagtangkang pumatay sa sarili mong anak, sa kapatid ko, sa kapatid Consuelo! ko! Ikaw ang pumatay! Consuelo! Ano ba? Consuelo, hindi! Bakit ka Consuelo! ganyan? Bakit ka ganyan, Juancho? Bakit? Bakit gusto mo patayin si Olga? Bakit? Sabihin mo sa akin! Bakit? Consuelo! Bakit? Tama na! Sabihin mo sa akin! Bakit kung gusto mong patayin ang kapatid ko? Ano? Bakit ko kailangan pabalikin yung kaibigang taga-squatter ni Cecilia? Hindi ba ikaw na rin na may sabi sa akin na magulo yon? Ang dami-dami na nga ninyong magulo dun sa kumpanya eh. Bakit kayo pababalikin? Ayoko. Pero mama, sipag ho na tao si Esme.
Tsaka kulang na ho tayo ng tao sa factory. Tsaka ma, magpapasko na ho. Yun na lang ho ang regalo nyo. Regalo? Sino naman ang may sabi sa'yo na magbibigay ako ng regalo sa mga trabahador na katulad ninyo, Aber? At saka, sa dinami-dami ng pobre dito sa Pilipinas, I'm sure, 100 ang mag-a-apply na kapalit nun. Bakit kasi naman kung kailan malapit na ang Pasko, nasisante pa si Yasmi? Ano ba nangyari? Sir, kasi ho, ganito ho yun. Kulit nyo kasi. Yan tuloy. Nainis na sa inyo si Chuancho. Dito na lang kayo, ah. Huwag na kayo bumalik sa ospital. Ako na lang pupunta doon. Basa na kayo ng pawis, magpalit kayo, ah. Tsaka huwag na kayo bumalik doon, ah. Wala pa rin nangyari sa paghahanap ko kay Olga. Pero di bali, bukas na lang hanapin ko siya ulit. Wag na. Bumalik na kasi siya eh. Asan siya? She's in her room and she's resting. Jose Enrique, I'm sorry, but I cannot accommodate you. I'm working, I'm busy. Mabuti pa siguro umuwi ka na lang. Sandali. Lian? Ma'am? Pwedeng pakihatid si Jose Enrique sa labas. Opo, ma'am. Sige, di bali, pakisabi na lang na dadalawin ko na lang siya. Sasabihin ko. Walang pwedeng makalam kung ano nangyari kay Olga. Hindi nila pwedeng malaman. Ay, ang saya-saya. Sana naman hindi si Giler, no? Ay, oo nga. Kaya lang masyado siyang abala sa kanyang napulot na bagong babae. Bakit ba lagi pinupuntahan ni Giler yun? Oo nga. Siguro may gusto si Giler doon. Pwede ba? Walang gusto si Giler sa kanya, no? Pangit-pangit niya. Oh, talaga? Eh, bakit lagi siya nakabantay doon sa ospital? Doon sa napulot niyang babae, ha? Tigilan niyo ako, ha? Kung ayaw niyong lunurin ko kayo. Masyado naman. Ganda-ganda nga yun. Ganda-ganda talaga ng babae na pulot. Hay nako, kanina pa ako nag-aabang dyan sa labas. Iniintay ko nga siya. Ay nako, basta hindi ko alam kung nasan siya kasi kanina nung paggising ko, wala na talaga siya. Baka naman nauna na sa hospital. Ay, teka. Siguro kailangan mag-change outfit muna ako. Tapos bumalik ako dito, tapos puntahan na natin siya doon at bibigyan natin yung perang pinabibigay ng kapitbahay kay Cecilia. Sige, buti pa nga. Okay? Papaganda muna ako. Bye-bye. See you later. Oh, Chong, saan ho kayo pupunta? Sa ospital. Di ba kagagaling nyo lang doon kagabi, Chong? Alam mo, katakataka kayo. Kasi nung una ni hindi nyo masilip si ate. Tapos ngayon, pabalik-balik pa kayo. Pwede ba? Huwag mo kong pakialaman, ha? Bakit natatagalan niyo yata ang pag-iimbestiga ninyo? Mrs., tatapatin ko kayo. Wala pa ho kaming lead sa kaso. Anong ibig ninyong sabihin? Na hindi na mahuhuli ang gumawa ng kasalanan sa anak ko? Ginagawa niyo ho ba ang trabaho ninyo? Ba, Mrs., hindi lang ho yan ang kasong hawak namin dito. Marami pa ho. Kaya babaliwalain ninyo ang nangyari sa anak ko. Hindi maaari. Kailangan mahuli ang may kasalanan. Mrs., ang kulit-kulit niya naman. Kanina pa kayo, ah. Umalis na kayo dito. Hindi niyo Gabyon! naiintindihan eh. Ilabas mo na ako! Mrs., umalis ka! Umalis ka lang kayo dito! Sandali lang! Hindi niyo naiintindihan ang ginawa ng anak ko na dahil sa hayop na yun!
Sigilier doon sa babaeng napulot niya. Nakikita niya lang doon yung nangyari sa tatay niya noon ba? Kaya ganun siya kung paano magmalasakit. Bakit ho? Ano po ba yung nangyari sa asawa niyo? Tulad din ng babae. Na-aksidente din si Hector noon. At doon din natagpuan sa dalampasigan. Yun nga lang. Wala na siyang buhay. Kaya pala ganun. Wala pa. Hindi pa bumabalik. O, sige, di bale. Thank you na lang. Merienda ka na muna. Nagkausap na ba kayo ni Olga? Hindi pa ho eh. Nakausap ko si Simon. Sabi niya ho sa akin, bago umalis si Olga doon sa bahay nila, 4 days ago, hindi pa daw ito bumabalik. May conflict sa sinabi sa akin ni Consuelo na bumalik na daw siya. Ba't nagkaganon? Hindi ko nga ho alam eh. Hindi ko maintindihan eh. Pero masama na ang kutob ko, Yaya. Pakiramdam ko may tinatago si Consuelo na sikreto tungkol kay Olga eh. Loisa! Halika na! Naiinip na ako! Eto na ako. Ay, miss. Saan ang lakad mo? Sa ospital tayo pupunta, hindi sa gala. Napapansin ko. Pag pupunta tayo ng ospital, lagi kang nakabihis. Ano ba meron doon? May party ba doon? Wala. Palaayos lang naman talaga kasi ako, no? Yo, bibili lang ako sigarilyo. Carlos Miguel, gusto mo merienda muna tayo? Hindi na. Ikaw na lang, dito na lang ako. Sige na, please. Ayaw mo talaga? Ikaw na lang. Sige ka. Pagka hindi ka sumama sa akin? Lisa. Ayaw mo akong kasama. Sige ka. Ako gusto mo ko samahan ni Loisa kasi meron akong merienda. Baka gusto mo mag-share. Sige na lang. Uwi na ako. Bye! Bibiro ka pa? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman, sir. Sa katunayan nga. Eto, may pruweba ako. Diyan mo. Na-publish yan 3 years ago. Niwala na kayo. Si Agnes yan. Si Agnes ang kapatid ni Olga. Agnes Consuelo Gomez pala ang maiden name mo. Ibang-iba pa itsura mo nung college, ha?
Sa susunod, huwag mong papakialaman ang mga gamit ko. Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Oo, nakabang na nga isang kwarto sa Makatimid. Bakit? Di ba may sakit? Oh, ano na naman nangyayari sa inyo? Kayo umiiyak. Talaga nga yata hindi na mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa ate mo. Ay nako, asa pa kayo. Alam niyo naman na mayaman yung kalaban natin eh. Oh, huwag niyo sabihin na hindi niyo pa rin naiisip hanggang ngayon na baka yung Doña Victoria na yan na may pakana ng pagsabog ng yate. Di ho ba may galit sila kay ate? Tsaka nung isang araw, naabutan ko si Doña Victoria sa ospital. Tumatawa siya habang nakatingin siya kay ate. Bakit ngayon mo lang binanggit sa akin yan? Eh, sa ngayon ko lang naalala eh. Alam niyo, Nay, sa tingin ko, may alam niyang Doña Victoria sa pagsabog ng yate. Kawawa naman yung kaibigan ko, no? Ano na kaya magiging reaction nun pag nakita niya yung mukha niya ngayon? Yun nga eh. Kaya nga alam mo kung anong plano ko para kay Cecilia. Plano ko pag magaling na yung sugat niya, pagagamot ko siya. Papaayos ko yung mukha niya. Papa-plastic surgery ko siya. Para naman sa ganun, bumalik na kami sa dati. At wala na magpapaalala sa kanya tungkol sa nangyari. Para pwede na ulit kami magpakasal. Basta pagagandahin ko ulit si Cecilia. Para wala namang api sa kanya. Para maging masaya na kami ulit. So